Ano ang mga prioridad mo sa buhay? Tayong lahat ay katulad ni Pedro. Mayroon din tayong kahinaan. Hindi lagi tayong malakas, matatag at mabuti. Nagkakamali din tayo. Nagkakasala tayo. Tayo ay nadadapa o bumabagsak din dahil sa katotohanan ito. Gumagawa tayo ng mga kasalanan laban sa Panginoon at sa kapwa. Ito ay dahil sa ating karupukan bilang tao. At ito'y isang katotohanan sa ating buhay. Hindi tayo perpekto. Mayroon tayong mga kahinaan at mga pagkakamali. Huwag nating ipagkaila o takasan ang katotohanan ito. Hinding-hindi nating may pagkakaila o matatakasan ang katotohanan ito sapagkat mabubunyag din ang katotohanan ito. Maniwala o hindi, tayo ay nadadapa o kaya bumabagsak dahil sa ating karupukan bilang tao. Nalalaman ng Panginoon na may mga karupukan tayo bilang tao. Nalalaman ng Panginoon na tayo ay nadadapa dahil sa ating mga pagkakamali. Subalit, binibigyan niya tayo ng pagkataong buuin muli ang ating puso't kalooban. Hindi hahayaan ng Panginoong manatiling wasak ang ating mga puso't kalooban. Nais ng Panginoon na hilumin ang ating puso at kalooban. Paanong hinihilom at pinapatatag ng Panginoon ang ating puso't kalooban? Tinatanong niya tayo, mahal mo ba ako? Hindi ito tinatanong ng Panginoon sa atin dahil hindi niya alam kung mahal natin siya. Alam ng Panginoon na mahal din natin siya. Bagkus, pinalalakas niya ang ating puso't kalooban sa pamamagitan ng tanong na ito. At sa bawat oo na isasagot natin sa tanong na ito, binubuo muli ng Panginoon ang ating puso't kalooban na nawasak dahil sa ating kahinaan bilang tao. Ang tanong ng Panginoon sa bawat isa, mahal mo ba ako? Lagi niya itong tinatanong sa bawat isa sa atin araw-araw. Ano ang ating sagot sa katanungang ito? Ano ang ating isasagot sa tanong ng Panginoon sa atin? Paano tayo tutugon sa tanong na ito na paulit-ulit na tinatanong sa atin ng Panginoon araw-araw? Nang tanungin ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Ipinalaala niya kay Pedro na kailangan nitong unahin sa buhay. Ipinalaala niya kay Pedro na kailangan nitong unahin sa buhay niya ang espiritual na mga bagay. Si Pedro, na ang pangalan ay nangangahulugang isang piraso ng bato, ay talagang namuhay ayon sa kanyang pangalan dahil nagpakita siya ng tulad batong mga katangian. Gawa, Kabanata 4, talatang 5 hanggang 20. Determinado rin tayong panatalihing masidhi ang ating pag-ibig kay Kristo at ilagay sa tamang lugar ang sekular na trabaho, paglilibang at material na mga bagay. Makita sana sa mga pagpili natin sa katulad tayo ni Pedro na nagsabi kay Jesus, Panginoon, alam mong may pagmamahal ako sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.